Sa sulat nga gipadala ko kaninyo gisultihan ko kamo nga dili makighugoy-hugoy sa mga tawo nga makihilawason hilawasnon 'no. Ang gipasabot ko dili ang mga kalibutanon nga nagbuhat og malaw-ay o mga hakog o malapason sa balaod o nagsimba sa mga diyos-diyos kay kay kinahanglan man gayud nga sa hingpit mogawas kamo sa kalibutan aron paglikay kanila. Ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makighugoy-hugoy sa usa ka tawo nga angkon nga siya Kristohanon apan makihilawason o hakog o nagsimba sa mga diyos-diyos o tigbutang-butang o palahubog o kawatan, likayi bisan ang pagpakigsalo sa maong tawo. Mao na siya mga kaibigan. Hinuon dili ko katungdanan ang paghukom sa mga tagagawas. Ang Diyos mao'y maghukom kanila, apan dili ba angay ninyong hukman ang inyong kaugalingong mga sayop? Sorry, mga sakop? Sumala sa giingon sa kasulatan, papahawaa sa inyong pundok ang tawo nga dautan. Ayan mga kaibigan, so kung naadyo'y pag-judge gihapon 'no, pero ang pag-judge di ay ani kung ano mo yung sakop kasama kauban nimo pundok nimo pero sa gawas dili ka judge so mao din na siya. So naa pa'y daghan pa tag ano about sa judgment 'no, kay si Pablo bitaw nag-ano na siya, nag-ano siya, tung naghimo og malaw-ay iyan ang gi-judge 'no. Siyempre makita man gyud nato 'di ba, kung ang tao nga nagbuhat gyud og dautan maka-judge man gyud ta. Pero dili nato ma-judge nga an ka ng maimpyerno, ma-judge lang nato nga dautan kay dautan lang iyang gibuhat. Halimbawa, kung isa ka tawo nakita nimo kanang yung adultery kay common kay na karong panahona. Diri lang sa internet, 'di ba? Naay asawa pero yan nakipag-chat ng ibang mga ano, adultery pa rin yan mga kaibigan kay ang pagtan-aw pa lang sa isa ka tao, sa babae o sa lalaki nga naay pagnanasa, commit adultery na, eh. How much more na relationship 'di ba sa internet. So, nga naa kay kuan, naa na kay asawa. So, ano yan siya, kaya puwede ma-judge nato na nga dautan ka adultery ang tawag sa kanya, yun yung judge doon. Pero dili nato ma-judge na, "Uy, mapunta ka na sa impyerno," kay naa pa may ano, naa pa may kaligtasan, naa pa man puwede pa man makahingi ng ano, tawad 'no. Si Lord na ang mag-ano, sa buong-buo talaga yung judge kung saan mapupunta ang ating kaluluwa, sa langit o sa impyerno. So ngayon mga kaibigan natapos ako sa Bisaya at least, kahit paano may naunawaan ako 'no. So dahan-dahan po talaga at, ang ganda po ng ano, ng ng mensahe. Gano'n pala 'yun at least na ano, nag nag-flash plus, nadagdagan po yung kaalaman ko tungkol po sa 1 Corinthians chapter 1 to 5 po. Maganda po yung ano, talata. Lahat po ng para sa akin ha, maganda po ang ano, ang Biblia. Lalo 'pag naunawaan natin, masasabi talaga natin na, "Ay, powerful." 'Di ba sabi nga ni Pablo, hindi ko pa nabasa itong sa English siguro nakalimutan ko lang na, pero sa sarili ko talaga, hala grabe daghan man daig kanang kuan, kanang nakatago ba nga word ba nga wala na ko nadungog. Nung sige kog simba, nya nagbasa ko daghan man daig manindot man daig ni kaayo. Wala na kayon ko nga hidden word na hindi hindi ba ibinahagi sa atin. Amazing talaga, bakit hindi nila ibinahagi 'no, itong ano, itong Bible at sinasabi ng iba na mythology,
mythology ang mga ibang talata dito. Para sa akin ano, ah, ano ba yun, yung guide sa akin, hindi lang sa dito sa mundo na pag-uugali natin kundi sa spiritual na bagay din po. Malalaman din po kasi natin may sinasabi din po kasi about sa espiritu. Kasi God is spirit, 'di ba? Itinuturo din dito sa atin, eh. Pero hindi yan itinuturo 'no kung paano ba mag-change ang espiritu ng tao, hindi yan nila inaano. Dahil 'pag lahat ng tao siguro nagcha-change ano, na about talaga na, maging Christ ano talaga follower, magkakaroon kasi ng ano, eh, yung bang boldness, power. Hindi power na ano, yung, mayayaman, ng maraming pera, hindi gano'n. Yung ibang power po, yung ma-open eyes, makikita mo yung something na, wow, ganito pala yung ano, kahit tao ka pero nakikita mo yung about sa spirit things ba, na gano'n pala ang Diyos makikipag-usap. Kahit ako na-amaze ako, eh. Si Lord sobrang amazing, ano kaya talagang itsura niya, bakit gano'n? 'No, yung mga experience ko lang po mga kaibigan, basta na-amaze po ako kasi basta nasasabi ko na yung gumagamit ng mga tao ba minsan sa tao ko kasi na ano yung presensya ng Diyos, kaya doon ko talaga napupuri na, "Wow Lord, you are so amazing talaga." Iniisip ko pa lang talagang alam niya na basta parang masabi ko talaga na alam talaga ni Lord. Bakit gano'n? So, amazing ano guys, mga kaibigan, mga kapatid 'no? Amazing talaga ang Diyos, 'yan po talaga ang masabi ko, amazing, so amazing. Basahin ko po sa Tagalog mga kaibigan, diretso-diretso lang po 'no? Maganda din po kasi yung parang nagbabasa lang ako ng pocket books. Tapos kung ayun, yung naunawaan yun, sa may kagalakan sa puso. Yan. Hindi po ako natatakot sabi nila na ano, yung ano, masira ng ulo, hindi totoo yun. Totoong mag-change mind kasi nga nakilala mo si Jesus Christ, eh. Kagaya nung ikinukuwento ni Pablo si Jesus Christ, 'di ba? Makikilala mo kung sino siya, so magcha-change ka talaga, yung hindi ka na talaga mag-aano ng ibang ano, 'pag once na alam mo yung salita ng Diyos, makilala mo ang totoong Diyos mula pa noon 'no, Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. 'Pag makilala mo yun, yung Diyos nila, hindi ka na talaga mag-aano ng iba. Hindi ka na mag-iingat ka na sa pagtawag sa pangalan ng Diyos. Diyos yung tinatawag mo, eh, tapos tatawag ka ng ibang pangalan na hindi Diyos. Yan po ang karumal-dumal. Siyempre kung ako ba naman, may kailangan ka kay sa akin o Jayco 'di ba or Connie, tapos pupunta ka sa'kin ibang pangalan ang babanggitin mo, siyempre magtatampo ka 'di ba? Gano'n ang isipin mo na lang sa sarili mo kung ikaw, ta's inuutusan ka, "Punta ka do'n kay Jaycon," tapos ang pagtawag ibang pangalan.